Narito na ang PTV Balita ngayon. Walang patid ang pag-ibigay ng tulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lugar na nasalanta ng mga nagdaang kalamidad. Ngayong araw personal na binisita ng Pangulo ang Birac Catanduanes. Nasa 50 milyong pisong halaga ng assistance ang ipinaabot ng Office of the President para sa mga nasalanta ng Super Typhoon Pepito. Pinangunahan din ng Pangulo ang pagbibigay ng relief goods sa ating mga kababayan. Bago ito, nagsagawa ng aerial inspection ng Pangulo upang alamin ang lawak ng pinsala na iniwan ng Super Typhoon Pepito sa lalawigan. Nang nasa evacuation center na hindi pa makauwi, ay binibigyan po namin nitong hanggat kailangan po ninyo. Walang deadline po ito. Hanggat kailangan ninyo na magkaroon pa ng food pack, magpapadala pa rin kami ng patuloy na pagpadala ng food pack. Pati yung mga na-displaced, na nawalan ng tirahan, na napunta sa bahay ng kanilang kapitbahay, ng kanilang kamag-anak, ng kanilang kaibigan, ay sila rin ay bibigyan po natin ng food pack at tuloy-tuloy ang suporta po ng ating gagawin. Kasunod na dyan, nakita po ninyo, meron dito ang IX payout. Ito naman po dahil ang mga iba't ibang pamilya ay may pangangailangan na hindi lamang food pack. Meron po kami mga sanitation, meron pa kami mga medical kit. Ngunit, iba't ibang pamilya may pangangailangan na iba-iba. Kaya meron din tayong binibigay na cash assistance. Itong cash assistance para magamit po ninyo na pambili. Kung may maliit kayong bata, pambili ng gatas. Kung meron kayong inaalagaan na may sakit, pang makabili ng gamot. Yun po, para yan po yan. At patuloy din po yan. Para naman patuloy natin tinutulungan ng ating mga kababayan ng nangangailangan. Ang susunod talaga, pagkatapos po ng itong itinatawag na relief goods, yan po, ito yung food pack, ito po yung sanitation na pack, yung medical kit, lahat po yan. Bukod pa riyan, ay nakita naman po natin, kagaya ng aking nabanggit, ay ang talagang tinamaan ay ang mga struktura ng mga bahay. Kaya ang reconstruction ngayon ang ating bibigyan ng pansin. Dahil kailangan po nagbibigay po kami, wala pa rito, ngunit susunod na po, magbibigay po kami ng mga building materials po. Sinertipikahang urgent ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpasa sa panukalang budget para sa 2025. Sa sulat na ipinadala ng Malacanang kay Senate President Francis Escudero, pinabibigyang prioridad ang mahigit 6.352 trillion proposed national budget sa susunod na taon. Layo nito na masiguro na hindi maaantala ang operasyon at paghahatid ng serbisyo ng pamahalaan. Samantala, target namang tapusin ng Senado ang deliberasyon sa plenaryo ng panukalang national budget ngayong araw. Naglabas ng guidelines ang Department of Education upang maayos na maipagpatuloy ang edukasyon ng mga mag-aaral na naapektuhan ng nagdaang bagyo. Sa ilalim ng Memorandum Order No. 64, inatasan ng mga school officials na pag-aralang mabuti ang kalagayan ng mga mag-aaral at mga teaching personnel bago magpatupad ng in-person classes sa mga nasalantang lugar. Pinasisiguro din ng DepEd na may mga medical personnel sa mga eskwelahan upang matugunan ang kanilang mga pangangailangang medikal. Dapat ding makipag-ugnayan ng mga school officials sa mga local government units para mabigyan ng psychological first aid ang mga estudyante at mga guro na naapektuhan ng bagyo. Formal nang idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng amihan season o pagpasok ng Northeast Monsoon. Ayon pa sa ahensya, ang pagpasok ng amihan ay hudyat na rin ng unti-unting paglamig ng hangin. Ang amihan kasi ay nanggagaling sa China at Siberia kung saan naihahatid nito ang mababang temperatura. Inaasahang tatagal ang malamig na hangin hanggang sa first quarter ng susunod na taon. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.